So inanyahan ko ang bawat isa sa atin na tayo ay muling tumayo and buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Babasahin ko ito sa New American Standard Bible at babasahin natin ito sa Tagalog mga kapatid. Alright, so Matthew chapter 7 verses 13 to 14, sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos, "Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it, for the gate is small, and the way is narrow that leads to life. And there are few who find it." Sa Tagalog pa, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang pupunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Let us bow down our heads and let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umaga na ito. Nasa pamamagitan, O Diyos, ng inyong bugtong na anak na si Panginoong Hesukristo, ay meron kaming tunay na daan papunta sa buhay na walang katapusan. Ang pintuan, O Diyos, na nararapat naming pasukan ay wala ng iba, kundi si Kristo Jesus. Na siya mismo, Panginoon Diyos, ang entrance sa bawat iisa sa amin, patungo sa walang hanggang kagalakan, Panginoon Diyos. At maraming salamat dahil ang nakakatagpo nito, Panginoon Diyos, ay wala ng iba kundi yung mga tao na inyong mga pinili noong una pa man. Na sa pamamagitan, O Diyos, ng pananawagan sa mabuting balita, sila ay genuine, Panginoon Diyos, na nagre-repent sa kanilang mga kasalanan through the conviction of your Holy Spirit, O God, through the regeneration of your Holy Spirit, and they put their whole trust in Jesus Christ. Sa umaga na ito, Panginoon Diyos, nawa ang bawat isa sa amin na kay Kristo Jesus na ay patuloy, Panginoon Diyos, na lalakad sa narrow way. Dahil ang ending nito, Panginoon Diyos, ay buhay na walang katapusan. At kung sino man sa amin naririto, Panginoon Diyos, na nagprofess na sila ay Kristiyano o siya ay isang Kristiyano, ngunit ay hindi kay Kristo pumasok. Nawa, Panginoon, mahabag kayo at iligtas ninyo, Panginoon Diyos, ang individual na ito. Bigyan niyo sila ng biyaya, Panginoon Diyos, na maiintindihan nila ang inyong salita na walang panlalaban, Panginoon Diyos, kundi tanggapin na may kasamang pasasalamat sa kanilang mga puso at isasagawa, O Diyos, ang bawat salita na kanilang napapakinggan. Maraming salamat sa umaga na ito, O Diyos, ipinagkakatiwala ko sa inyong harapan, sa inyong sarili, ang aking sarili, Panginoon Diyos, dahil wala akong magagawa kung wala kayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong katapatan. Lahat ng papuri ay sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maupo po ang bawat iisa sa atin. And by the way, sa mga bago pang pumunta sa Living Word Gospel Church, nag-series tayo dito sa The Book of Matthew, lalo na sa Sermon on the Mount ni Panginoong Jesucristo na nagsisimula ito sa chapter 5, chapter 6, at ngayon naman ay dito na tayo sa chapter 7. Now, gusto ko lang kayo mga kapatid bigyan ng author's flow of thought sa Matthew chapter 7. Kung naalala ninyo, in the Book of Matthew chapter 7, parte ito at ituloy yung huling chapter sa Sermon on the Mount ng ating Panginoong Jesucristo. In verses 1 to 5, makikita natin na si Kristo ay nag-command sa kanyang mga disciples na to judge others. At pagdating natin sa verse 6, mga kapatid, meron din siyang utos sa kanyang mga disipulo na huwag sayangin yung salita ng Panginoon Diyos sa mga tao na tinatawag niya dito, mga kapatid, na mga baboy o kaya yung mga aso dahil walang halaga sa kanila yung salita ng ating buhay na Panginoon Diyos. Pagdating sa verses 7 to 10, to 11 ay si Kristo ay nangaral patungkol sa effective prayer. No, na tayo ay mga anak ng Panginoong Diyos at kapag tayo ay tunay na mga anak ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo ay makakahingi sa ating Ama na nasa langit at nangako si Panginoong Jesucristo na kapag tayo ay humihingi sa Ama ng tinapay, hindi niya tayo bibigyan ng ahas. Amen?
And then, the golden rule, mga kapatid, nung nakaraang linggo sa verse 12, na ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo dapat magiging expectant sa mga tao na sila ay unang gagawa ng mabuti sa atin, sapagkat tayong mga believers ang dapat unang gagawa ng mabubuting mga bagay sa mga taong nakapaligid sa atin, knowing that we are too, nakakatanggap lamang tayo ng libreng biyaya mula sa ating Panginoon Diyos noong tayo ay mga makasalanan pa. And then now, we're going to look at the narrow gate, and then verses 15 to 20, the tree and its fruit. And then verse 21 to 23, true disciples, na sabi pa ni Jesus, hindi lahat ng tumawag sa akin ay Diyos, Diyos, ay makakapasok sa kanyang kaharian. And pagdating sa 24, mga kapatid, hanggang sa huling verses, ay makikita nating building on a solid foundation, at makikita natin na ang pundasyon natin ay wala ng iba kundi ang ating buhay na Panginoong Hesukristo. Amen? So in this morning, we're going to look at and focus our attention sa pag-aaral ngayon sa verses 13 to 14, mga kapatid. So the title of our sermon in this morning, Choosing the Narrow Road. Alright? Choosing the Narrow Road. Na masasabi ko na ang bawat tao ay nasa isang spiritual na paglalakbay. Maaring sila ay mga relihiyoso o hindi, ngunit ang bawat iisa sa atin dito ay naglalakbay sa isang spiritual na landas sa buhay. Sa katotohanan yan ay sa bawat araw ay gumagawa tayo ng mga pagpipilian na nakakaapekto sa direksyon kung saan tayo tutungo. Maraming mga tao ang nag-iisip na ang mga landas na marami nating tahakin ay marami. Kaya nga para sa kanila, walang absolute na truth, mga kapatid. Ang iba ay naniniwala na ang lahat ng relihiyon ay tama at patungo ito sa iisang Diyos. Ngunit sa katotohanan yan, ay dalawa lang talaga ang entrance. Dalawa lang ang daan. May dalawang grupo ng mga tao at may dalawang destinasyon lamang ng mga tao na kanilang patutunguhan. Sa makatuwid, kaharian o impyerno lamang ang patutunguhan sa lahat ng mga tao. Ang pinapasukan nating pintuan, daan na nilalakbayan ay nagpapahiwatig ito kung saan talaga tayo tutungo. So let me ask you this question, mga kapatid. Bilang manlalakbay sa mundong ito, ay tama po ba ang iyong pinasukan? Tama po ba ang iyong dinaanan, grupo, at alam mo ba talaga ng totoo kung saan ka patungo? Binabanggit ito ng ating Panginoong Hesukristo sa Sermon on the Mount na makikita natin sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14 na ang bawat tao ay may sariling simula. Ang bawat tao ay may sariling daan. Ang bawat tao ay may sariling grupo at ang bawat tao ay may sariling katapusan. Ang isang daan ay nilalakbayan ng napakaraming mga tao dahil ito ay maluwag. Ang pintuan dito, ngunit kapahamakan naman ang katapusan nito. Ang isang daan ay napakakipot. Kaya iilan lang ang dumadaan dito, ngunit katapusan nito ay ang walang hanggang kagalakan. Let me ask you again this question. Nasaan ka sa iyong spiritual na pamamalagi? Nasa tamang daan ka ba? Ikaw ba talaga ay patungo sa tamang direksyon? Now, maraming mga tao ngayon ang nagsasabi na sila ay nasa tamang pinasukan, ngunit mali ang dinadaanan. Katulad ng mga taong nagsasabing sumasampalataya daw sila kay Panginoong Hesukristo. Pero sa araw-araw ay hindi mo makikita ang self-denial dahil namumuhay sila para sa kanilang mga sarili at hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ang ilan ay lumalapit kay Kristo dahil sa mga benefits na nakukuha nila kay Kristo, ngunit ayaw nila sa salita ni Kristo. Indeed, hell is real place and most are headed sa impyerno. Yan yung katotohanan, mga kapatid. So ulitin ko yung mga katanungan sa umaga na ito. Tama ba ang iyong pinasukan? Si Kristo ba ang pintuan ng iyong pinasukan? Kay Kristo ka ba dumadaan? Kumusta ang iyong pamumuhay araw-araw? Ikaw ba ay namumuhay para kay Kristo o namumuhay ka na kaaway ni Kristo?
Kung ikaw ay namumuhay para kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang katapusan, na puno sa kagalakan. Ngunit kung ikaw ay namumuhay na kaaway ni Kristo, merong impyerno na siguradong nag-aantay para sa iyo. Kaya sa umaga na ito ay nais kong sabihin na choose Christ and Him alone. Choose Christ and Him alone. In the book of John chapter 10 verses 7 to 9, the word of the Lord says, "Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa, ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, sapagkat siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan." Now, dito in the book of John, chapter 10, verse 7 to 9, mga kapatid, makikita natin na si Panginoong Jesucristo ay naglalahad na siya daw ang pintuan. Si Kristo ang pintuan at daan ng mga tupa tungo sa kaligtasan at hindi ang ibang daan na pinaniniwalaan ng mga karamihan. Now, sa ating panahon ngayon, if you are going to be bold in proclaiming about the truth that Jesus is the only way, Jesus is the only life, mga kapatid, the world may surely bash you and disrespect you. Tulad ng nangyayari kay Marco Rubio. He is the 72 Secretary of the United States of America. Si Marco Rubio, mga kapatid, is getting backlash for saying that Jesus Christ is our one and only Lord and Savior. Sa pagsabing backlash, mga kapatid, nakatukoy ito sa mga taong galit sa Kanya. Dahil sinasabi niya na si Panginoong Jesucristo lamang ang nag-iisang daan patungo sa buhay na walang hanggan. And imagine that this person is not a pastor. This person is not a sound theologian. But ini-declare lamang niya ang totoo na sinasabi sa salita ng ating Panginoon Diyos na si Kristo lamang ang buhay. Siya lamang ang daan patungo sa buhay na walang katapusan. Now, someone may say, safe ako dyan, pastor. Dahil ako ay sumasampalataya kay Kristo, pero makikita mo na hindi talaga nagpapatupa kay Kristo. Again, ang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapatupa kay Kristo at dumadaan kay Kristo. Paano namumuhay ang mga salungat sa salita ng Panginoon Diyos kung sila ay, yung sasabing kami ay tupa ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi namumuhay sa salita ng ating buhay na Panginoon Diyos? It's just a profession, not a genuine experience of the grace of God. Ang sarili niya ang final authority sa buhay. At hindi ang salita ni Kristo, and two, dependent sa kanyang sarili. So kung ikaw ay tupa ni Kristo, hindi mo matatagpuan ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan at kapahingahan sa iyong sarili o sa mundo na ito. Dahil si Kristo lamang ang tanging daan upang maranasan mo ang tunay na kaligtasan. Kaya, chose the narrow road, mga kapatid. So in this morning, we are going to look at sa tatlong punto, sa verse 13a, makikita natin dyan the command to enter the narrow gate. Right? The command to enter the narrow gate. In verse 13b, the fully of entering the wide gate. Right? The fully of entering the wide gate. In verse 14, the way and wisdom of entering the narrow gate. So our big idea ay napakasimple lamang at napakadali nating memoryahin, mga kapatid. Sabi pa sa ating big idea, enter through the narrow gate for it leads to eternal life. Alright? This is a command. This is not a declarative, but this is a command. Enter through the narrow gate for it leads to eternal life. Now I could say this, our lives are filled with decisions and choices. Tama po ba? Ano yung buhay natin? Ang buhay natin ay puno sa mga desisyon at mga choices na dapat natin gawin. Some of them are quiet, trivial, and others are absolutely essential. Oftentimes, our lives are built on making trivial decisions. At ano ginagawa natin? We procrastinate and even reject decisions which involve our eternal destiny. Our short-sightedness becomes the bane of our existence.
So to simplify matters, we can say that life can essentially be broken into choices, the divine and the human. So ito illustrate this, mga kapatid. Si Kristo ay nagbibigay sa atin ng dalawa, mga kapatid. Two gates, it means narrow and wide. Right? Pangalawa, two ways, narrow and broad. Pangatlo, two destinations, it means life and destruction. Sa pangapat naman, two travelers, few and many, yung ating makikita sa mga talata nating aaralin ngayon. So in this journey we call life, we will meet a crossroads, the human and the divine. The choice is ours to make, but not without consequences. One negative and the other is positive. Alright, so again, our study for today has a very simple three main point outline. So let us look at sa verse 13a, mga kapatid, the command to enter the narrow gate. Sabi sa verse 13a, enter through the narrow gate. O, sino nga ang nagsasalita dito, mga kapatid? Si Jesus Christ sa Sermon on the Mount. Now, si Kristo dito ay directly siya na nagkucommand sa kanyang mga disciples to enter through the narrow gate. Now, the word enter is the aorist imperative tense and therefore demands a definite and specific action from which you cannot deviate from. Ulitin ko ha, ang salita ditong enter, mga kapatid, is the aorist imperative tense and therefore demands a definite and specific action from which you cannot deviate from. So the question, Pastor, ano pala yung aorist imperative sa Greek? Now, aorist imperative in Greek, mga kapatid, ay hindi ito present imperative na kung saan it implies an ongoing action. Aorist imperative means a command that focuses on a single snapshot or completed action rather than an ongoing process. Sa makatuwid, ang aorist imperative ay isang one-time task. Ano yun? One-time task. Sa Tagalog pa, ang utos na enter o pumasok ka sa makipot na daan ay humihingi ng tiyak at specific na aksyon kung saan hindi ka maaaring malihis. Ano yan? Hindi ka pwedeng malihis. So the command is not to admire or ponder the gate, but to enter it. Jesus commands us to enter the right gate, which is the narrow gate. In other words, when Jesus says, enter, it is a command to actively choose the narrow gate. Now, isang komentary, and I quoted, sabi pa sa isang komentary, mga kapatid, pakinggan niyo ito ng maayos. Sabi niya, the narrow gate is a life of commitment to Jesus' teachings and salvation rather than the easy, popular path. It signifies making a deliberate, challenging choice to follow God's way rather than the broad, self-centered way that leads to destruction. Alam niyo ba na ang utos na ito mula sa ating Panginoon Diyos o ang command na ito ay katulad ito sa Old Testament na makikita natin sa libro sa Deuteronomy. I want you to go there. Deuteronomy. Look at your Bible. No, Deuteronomy chapter 30 verses 19 to 20. Deuteronomy 30, 19 to 20. At sabi dito sa salita ng ating Panginoon Diyos, I call heaven and earth to witness against you today. By the way, si Moses ang nagsasalita dito. That I have set before you life and death, the blessing and the curse. Sabi ni Moses, choose life. In order that you may live, you and your descendants, by loving the Lord your God. So paano pala kapag pipiliin mo yung buhay? Sabi dito, by loving the Lord your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him. For this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob to give them. Now, ang konteksto dito, mga kapatid, is about the climax of Moses' farewell to the new generation of Israelites before entering the promised land. Si Moses dito, mga kapatid, ay nagbibigay ng isang maliwanag, napakaklarong choice
between life and blessings through obedience and death or curses through disobedience. So in other words, makikita na talaga natin dito ang destinasyon sa mga taong patuloy na sumusuway sa ating buhay na Panginoon Diyos. Is that clear? Ano yun? Klarong-klaro na yung destinasyon sa mga taong patuloy na sumusuway sa ating buhay na Panginoon Diyos is no other than but eternal destruction. Is that clear? That's why the question is, how are you today? Kumusta ka? Pwede natin sabihin, ako Pastor Ray, naniniwala man ako sa Panginoong Hesukristo. Huwag kang mag-alala, even Satan believed in God. Si Satanas ay naniniwala sa Diyos pero hindi nangangahulugan na si Satanas ay kabilang sa mga pinili ng ating Panginoon Diyos. Hindi ibig sabihin na si Satanas ay mayroong genuine faith sa ating buhay na Panginoon Diyos. Kilala lamang niya ang ating Panginoon Diyos just like the rest of the people today. At ang nakakalungkot pa, ang ilan sa kanila ay nasa loob ng simbahan. Nakakala nila kilala yung Panginoon Diyos, pero living in disobedient life, it means they do not know God, who He is. Napakaklaro dito sa salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid, na ang taong namumuhay sa pagiging disobedient will never enjoy the promises of God. But those people who are obeying God because they believed in Christ will enjoy life in Christ. Now, the context here is that Moses commanded the next generation to choose the Lord. Because to choose the Lord is to choose life. In other words, we choose life because we choose God. Nakuha natin? Naintindihan natin? No, ito, lalo na sa mga hindi pa talaga nakareconcile. Di ba, Pastor, ang Diyos man ang nagpili sa atin? No? Ano yun? Di ba, Pastor, ang Diyos man ang nagpili sa atin? Yes. Ang Diyos ang pumili sa atin before the world began. He is the one who chose us, pero ang pagpili natin sa Diyos, ulitin ko ha, ang pagpili natin sa Diyos ay resulta ito sa kanyang biyaya na nararanasan natin. Ito ay resulta o ito ay isang aksyon ng isang tao na mayroong totoong pananampalataya sa Kanya. In other words, choosing God is our response when we experience His grace. We can choose God when we experience His grace because faith is a gift from God. At alam niyo kung anong klaseng pananampalataya yan? Proactive, buhay na pananampalataya, hindi patay. Kaya nga ang Diyos lamang ang nakakagawa na ang mga taong matitigas dati ngayon ay nagiging masunurin sa Diyos. Amen? Ang mga taong ayaw sa Diyos dati ay umiibig sa Diyos. Bakit nga ba? Dahil nga nararanasan nila yung tunay na pag-ibig ng ating buhay na Panginoon Diyos. In other words, when you experience the love of God, you will love God. Because the Bible says, He first loved us. That's why we love. Sabi ni Charles Spurgeon, and I quoted, sabi ni Charles Spurgeon, I believe the doctrine of election because I am quite sure that if God had not chosen me, I should never have chosen Him. And I am sure He chose me before I was born, or else He never would have chosen me afterwards. And He must have elected me for reasons unknown to me, for He never could find any reason in myself why He should have looked upon me with special love. Grabe, no? So kung tayo pala ay hindi pinili ng Panginoon Diyos from eternity past, tandaan ninyo ito mga kapatid, we will never choose God genuinely. Alright? We will never choose God genuinely. Sa madaling salita, ang bawat tao na pumili sa Diyos ay ang mga taong pinili niyang una bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya nga sabi sa salita ng ating Panginoon Diyos, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. In other words, when you love God, obey Him through His Word, serving Him and His people, yan po ay isang ebidensya sa iyong totoong kaligtasan.
walang maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ulitin ko. No? Walang maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Klaro? Pero ang totoo nating kaligtasan ay magtulak sa atin sa paggawa ng kabutihan. Ito yung mag-uudyok sa atin sa paggawa ng kabutihan. Sabi pa nga ni Martin Luther, ang Diyos ay hindi nangangailangan sa good works mo. Pero ang iyong kapitbahay ay nangangailangan niyon. Yes, those who love God, obey God, and serving His people are the only people who are saved by faith in Jesus. Why? Because real obedience to God, even though imperfect, ulitin ko ha, real obedience to God, even though imperfect, is made possible through the work of Christ for all who believed in Him. So ano yung unang utos dito? Enter through the narrow gate. Yan yung command. Let us go back to our main passage, mga kapatid. Now, the word gate here symbolizes entrance or admission into God's kingdom. In short, it refers to salvation. Bakit nga ba tinatawag itong narrow gate, Pastor? Now, why is it called the narrow gate? Alam niyo kung ano? Number one reason, simply because this is the only standard that is acceptable to God. Ulitin ko ha, because this is the only standard that is acceptable to God. Sa ibang salita, it is wrong to say na maraming pintuan na papunta sa langit. Mali yun. Maliwanag mga kapatid. Huwag kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi na maraming pintuan papunta sa Diyos. There is only one way to God. Maliwanag? There is only one gate, and that is God's gate. Now, I want you to look at your Bible in John 10:7. John 10:7. Sabi dito sa Biblia, so Jesus said to them again, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. So, sino daw ang pintuan ng mga karnero ng Diyos? Wala nang iba kundi si Kristo. So, ibig sabihin pala, ang totoong tupa ng ating Panginoong Jesucristo ay doon sa Kanya lalapit. Hindi sa dating daan. Ang ilan galing doon. Amen ba? May mga tao kasi sa ating panahon ngayon, mga kapatid, na pumapasok ng napakaraming simbahan kasi inaakala nila na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng pagpasok ng maraming simbahan. Ito yung katotohanan, kapatid. Huwag mo itong kalimutan. Si Kristo, sinabi niya mismo kay Nicodemo, mga kapatid, na kinakailangan niyang ma-born again. And imagine who Nicodemus was. Si Nicodemus, mga kapatid, ay isang Pariseo. At bago ka makakapasok ng isang Pariseo sa kanilang panahon, kinakailangan mo munang memoryahin yung 5 books of Moses. Sa atin nga, pag-uwi natin mamaya, yung sermon ko ngayon, nakakalimutan na yung titulo. No? Ano kayang tayo talangin na? No? Wala na. Pero sa kanilang panahon, grabe. Isa lang yan, ha? Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesus? You must be born again. Ibig sabihin, hindi batayan ng ating pagiging relihiyoso na ikaw at ako ay makakapasok sa langit. Si Kristo talaga ang kinakailangan natin para ikaw at ako ay makakapasok sa kaharian ng ating buhay na Panginoon Diyos. Kaya sabi dito ni Jesus, enter through the narrow gate. At sabi din ni Jesus sa John 10:7, I am the door of the sheep. Ibig sabihin, ang bawat karnero ng ating Panginoon Diyos, sila ay ligtas at ang iba ay ililigtas pa ng ating Panginoon Diyos. Bakit nga ba, Pastor? Kasi nga, ang bawat tupa ng ating Panginoon Diyos, yung mga lost, ay kay Kristo papasok. So kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, mapagpala ka, kapatid. Bakit nga ba? Dahil kay Kristo ka pumasok, kay Kristo ka sumasampalataya.
At tandaan ninyo ang talata na ito, hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the other door. No? Hindi rin sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ako ay isa sa mga pintuan. Pero sinabi ni Kristo, I am the door of the sheep. Ibig sabihin talaga mga kapatid, sa talata na ito na wala ng ibang daan na makakaligtas sa bawat tupa ng ating Panginoon Jesucristo, but Him alone. So simple. Another John 10 verse 9. Inulit ng ating Panginoong Jesus. John 10 verse 9. I am the door. If anyone enters through me, anong pangako ng Diyos? He will be saved. If anyone enters through Him, will be saved. And will go in and out and find pastures. Ito, another na talata. Sabi sa John chapter 14 verse 6. John 14:6. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. At ang preaching ng mga apostles in the book of Acts chapter 4 verse 12 ay sabi din, and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. And that name is the name of Jesus Christ, hindi pangalan ni Kibuloy. Amen? Another is in the book of 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, sabi dito, for there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. So I want you to know this, mga kapatid, entering this gate is through faith. To enter this gate is through faith in the person and work of Christ, which also include repentance from our sins. Sa katotohanan yan, there are other gates. May iba pang mga daan. Katulad ng pastor? Katulad ng the gate of good works. Ano yung una? The gate of good works. Pangalawa, the gate of religions. Ngunit, the gate of good works and the gate of religions are unacceptable because only God's gate is acceptable. Only God's gate is acceptable. So pangalawa mga kapatid, bakit niya ba tinatawag itong narrow? Because it is also narrow because we must enter it alone. We must enter it alone. Now, it means that nobody can decide for us to be Christians. Ano yan? Walang kahit sino sa atin ang makapag-decide na tayo ay magiging Kristiyano. Our parents cannot decide for us. Ako, pinanganak ako na sa Christian family. Pero hindi ibig sabihin, Kristiyano yung nanay ko at yung pamilya ko, automatically Kristiyano na rin ako. Ibig sabihin, hindi pala na-inherit yung pagiging believer ni Jesus Christ. Are you with me? There's in such thing as being Christian because you were born into a Christian family. Walang ganun, mga kapatid. Batay sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo, it is a turnstile. It is a turnstile and allows only one person through at a time with no baggage. Ulitin ko ha. It is a turnstile and allows only one person through at a time with no baggage. It means that to be a Christian means to surrender everything to Jesus. You cannot be a Christian by just accepting Him. No, na ano lang pastor, Savior lang si Christ sa akin pero hindi ko siya Lord. Both siya, Savior and Lord. Is that clear, mga kapatid? Another, pangapat, by lordship, it means a willingness to deny self and please Christ. By lordship, it means a willingness
to deny self and please Christ. It means a willingness to submit to the demands of Christ. The problem with some people is that gusto lang nila sa mga pagpapala mula sa Diyos. Pero ayaw nila sa Diyos. Let me ask you this question. Why do you come to Jesus? Bakit ka lumapit kay Kristo? Dahil ba meron kang hinihingi sa Kanya? At sabi pa sa Bible, sa previous study natin, nasabi kasi doon, Pastor, our Father is generous. Pero, ang context doon, our Father, yan kung talagang anak ka ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Is that clear ba? Another na hindi natin dapat kalimutan, it is narrow, it is lonely. Ano yun, Pastor? Lonely. It is lonely because it requires a personal, often counter-cultural commitment to following Jesus. Rejecting popular sinful behaviors and sacrificing self-righteousness, resulting in a path that few chose to take it. Kaya nga tinatawag itong narrow because it implies restricted entry. Faith in Christ alone rather than popular broader ways. Now, sabi pa sa isang commentary, and I quoted it for us, narrow gate represents the challenging. Grabe, no? Intentional path of true Christian discipleship, obedience, and sacrificial love that leads to life, as opposed to the easy, popular wide gate leading to destruction. It requires self-denial, it requires repentance and focused effort to follow Jesus rather than conforming to popular opinions or sinful desires. Now, I want you to understand this, na kahit lalabas ka ngayon at magdadala ka ng, kahit i-take note mo sa cellphone mo, mag-interview ka ng mga tao, who is Jesus? They will give you their own definition about who Jesus is. Sakto? Ano ang kaligtasan? Marami silang sasabihin sa'yo para ikaw ay maligtas. Pero lahat ng kasabihan na yun, kung kontra yun sa sinasabi sa salita ng ating buhay na Panginoon Diyos, na si Kristo lang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, lahat iyon ay demonic. And note of this, it is not easy to become a Christian. Bakit, Pastor? Because it requires self-denial. Hindi madali. Naintindihan natin? Hindi magiging madali ang pagiging Kristiyano. Bakit nga? Kasi nga kinakailangan nating i-deny ang ating mga sarili at kinakailangan nating sundin ang Panginoon Diyos day by day sa buhay natin. Sa mga taong nagsasabi, napakadali na magiging Kristiyano, sumasampalataya ka lang kay Kristo, pagkatapos yun na lahat. Yeah. Pero along the journey, hindi madali ang buhay Kristiyano. Amen ba? And as I reflect this passage, I boldly say that those who are saying na sila ay mga Kristiyano but not living in self-denial and not following Jesus are not Christians. Because if they are truly entering in Christ, then their lives will become like Jesus. Walang kahit sino na dumaan kay Kristo na hindi unti-unting nagiging katulad ni Kristo. There are people who are just professing to be Christians, but in reality, they are not. They just blend with the Christians, but in their hearts, they knew that they are not Christians at all. They are just enjoying the benefits that they want from the Christians, but not the Christ of the Christians. These people are living in their emotion and not in Christ. Sinasamba lamang nila si Jesus kung ramdam nila at gusto nila.
Pero kung ayaw nila, ay pinapakita talaga nila na ayaw nila sa Diyos. Dahil in reality, hostility sa kanila ang pagsunod sa salita ng Diyos. If anyone here right now was that kind of attitude, then let me tell you this with love. You are not yet in Christ. You are not yet in Christ. You cannot enjoy fully the things about God if you are not in Christ. You will never enjoy the Word of God if you are not in Jesus. So for you to enjoy God, enter to the narrow gate, be reconciled to God. To God. Be reconciled to God by faith in Jesus and submit your life to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Alam niyo, the reason why they are not Christians, because the Bible clearly says that those who lived in willful disobedience are not truly His followers. I want you to note that in the book of 1 John, I want you to go there. 1 John chapter 2, verse 4 to 6. Sabi dito sa salita ng ating Panginoon Diyos, the one who says, I have come to know Him, at tingnan niyo ang kasunod ha, and does not keep His commandments, ano sabi ni John? Is a liar. And the truth is not in him. But whoever keeps His word in him, the love of God has truly been perfected. By this we know that we are Him. The one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. In other words, to understand this passage is this: obedience is the fruit of our saving faith. Ulitin ko ha, obedience is the fruit of our saving faith in Christ and not the cause of it. Hindi ka nagiging Kristiyano dahil mabait ka. Sa katotohanan nga niyan, maraming mababait tungo sa impyerno. At maraming mga taong masasama na sumasampalataya kay Kristo na langit ang kanilang patutunguhan. Bakit nga ba? Dahil iniligtas sila ng ating Panginoon Diyos at sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus, binago sila sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. That's what we call saving faith. Anong pananampalataya meron ka ngayon? Is it genuine or based on your own feelings? Alam niyo, there are times talaga na ako ni minsan, tinatamad akong mag-aral. Amen ba? Are you with me? Ano, pastor? Ako, pastor, hindi ko naranasan yan, pastor. Wow. Grabe, glorified. No? Actually, sa katotohanan yan, there are times na tinatamad ka na mag-aral. Tama ba? Pero ang tanong ko lang, bakit ako nag-aral? Kasi nga sa biyaya ng Diyos. Ikaw, bakit nandito ka ngayon? Ano kasi, pastor, nakukulitan na kasi ako sa mga nagtatanong sa akin na saan na ako. Layo ng sagot no? Okay din ang sagot. Pero hindi pasado sa langit. No? Di ba? Nakita ninyo yun? Minsan parang atakala natin, hindi na tayo makapagpatuloy, pero maya nakikita na natin, hala, nandito na ako. Hala, 2026 na. Tapos hanggang ngayon, nananatili ako sa Diyos. Bakit nga ba ganun yun? Because of the Lord's grace in our lives. Yan yung nakakamangha sa buhay nating mga believers. At anong ginawa natin? We praise God. We thank Him. Bakit nga ba? Imagine kahit because we are not perfect, we are imperfect, but we are loved by the perfect God in Christ. Is that clear? Kaya nga yung mga katotohanan na yan ay sapat yan na tayo ay mabago. Hindi yan magtulak sa atin para mas patuloy tayong magiging masama. Nakakahiya ang mga katotohanan na iyon harapan sa Panginoon Diyos na tayong mga hindi karapat-dapat iligtas ng Diyos ay Kanyang biniyayaan. Amen? That's why Christians are
humble by the grace of God. Now, I quoted Dietrich Bonhoeffer. Sabi pa niya, if any man would come after me, let him deny himself. The disciple must say to himself the same words Peter said to Jesus when he denied him. I know not this man. Self-denial is never just a series of isolated acts of mortification or asceticism. It is not suicide, for there is an element of self-will even in that. To deny oneself is to be aware only of Christ and no more of self, to see only Him who goes before and no more the road which is too hard for us. Once more, all that self-denial can say is, He leads the way, keep close to Him. Ang ganda, no? Kung naiintindihan natin yung kaligtasan na meron tayo, isipin nyo to kapatid. Ang pumili sa atin ang Diyos from eternity past. Sa kanyang predestined time, the gospel has been proclaimed unto us. Tinatawag tayo ng Panginoon Diyos through the proclamation of the gospel and the Holy Spirit internally convicting us of our sin and lead us to Jesus. And we are justified. Nasundan niyo ba ako? Pinawalang sala tayo ng Diyos. At nung pinawalang sala na tayo ng Panginoong Diyos, idinamit pa ng Diyos sa atin ang kanyang righteousness upang sa pamamagitan nito, hindi na tayo mananatili sa ating lumang buhay dahil meron na tayong katwiran ni Kristo na maghahangad na magiging katulad sa Kanya day by day. Ang Diyos ang nag-keep sa atin. Siya ang nag-sanctify sa atin. Siya rin ang mag-glorify sa atin. You see? Paul says, for I am certain of this, that He, God, who began a good work in you, will continue until it is what? Complete. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Pwede mo ba sabihin yung katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo? No? Lahat tayo under construction. Amen? Ang iba, ano pa, mabuhangin kasi hindi pa na-tiles. Ito, ara. Now, tama dito si, mga kapatid, Dietrich Bonhoeffer, because for him to deny oneself is to be aware only of Christ and no more of self. To see only Him who goes before and no more the road which is too hard for us. Once more, all that self-denial can say is, He lead the way, keep close to Him. Now, Christianity is not just about intellectual agreement that God exists. Because even the demons ay naniniwala sila sa Diyos. It is not cultural identity. Hindi ito yung tungkol sa pagpunta ng simbahan, isa sa isang linggo, sapagkat ito ay isang radikal na transformation sa ating mga puso, sa ating isip, sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagsuko sa Kanyang pagka-Diyos. Jesus says in the book of Matthew chapter 7 verse 21, and note of this, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father in heaven. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, believed in me and stay the same. O mananatili kang ganyan, huwag kang wala. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesus, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yes, iniligtas tayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Hindi sa mabubuti nating gawa, pero ang tunay na pananampalataya ay nagre-resulta ng mabubuting gawa. Real faith leads to repentance. Real faith follow Jesus even when it is hard, mga kapatid. Naranasan mo na bang napakahirap ng sumunod sa Diyos?
Pero thank God, because He is the one who began a good work in us. At dahil dyan, nagpapatuloy na kumilos ang Diyos para sa atin. At tiyak tayo na makakatapos tayo hanggang sa katapusan. Kaya sabi ni James sa chapter 2 verse 17, faith by itself, if it does not have work, sabi niya, it is dead. Sabi pa nga ng isang Kristiyano, don't settle for dead faith, don't just believe in God, belong to Him, repent, surrender, obey, follow. That's a true Christian. Kung unawain natin ito ng maayos, it means that the whole point of our life as a Christian, alam niyo kung ano? Repentance. Ang term lagi ni Pastor Mel dyan is we are daily repenters. For we are sinners. We need the grace of the Lord every day, and by His grace, through faith in Jesus, He has given us a new heart. He has given us a new spirit, a new nature. He has given us His Spirit and dwells in us so that we will become like Him. We will never stay the same kung ang Diyos ay nasa atin. He will change us. That's why only those who are truly entering to the narrow gate who will keep on walking in the narrow path. Why? Because God justified us, and He sanctified those whom He justified, and they will be glorified those whom He sanctified. Now, there was a pastor na nag-offer siya ng mabuting buhay sa isang batang street kid. Pag sabing street kid, batang kalye ba? Sa term natin. At ang batang ito ay dinala sa kanyang bahay ng pastor of refuge. Binigyan siya ng pagkain, shelter, and clothing. Grabe, no? Alam niyo kung ginawa niya? She left because she didn't want to be told when to eat. Hindi siya sinabihan kung kailan siya kakain. When to take a bath and when to pray. We cannot be Christians this way. Bakit? In Christianity, the I is crossed out. Choose Christ. And the other gates, not the other gates, because only Jesus can give you eternal life. Choose Jesus, not the gates of good works and religion, for He is the only one who can save us, sustain us, and secure us. Christ. Now look at in verse 13a, nakikita natin doon na yun, Jesus commanded to enter the narrow gate. Ngayon naman sa verse 13b, the folly of entering the wide gate. Ito yon mga kapatid. Sabi dito sa 13b, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it. Napapansin ba ninyo sa verse 13 ay hindi ang paliwanag ni Jesus sa kanyang command na enter to the narrow gate? Napansin ninyo? Sabi niya, enter through the narrow gate. Tingnan niyo ang kasunod, for. Di ba? For the gate is wide. Narrow daw, tapos, nakita ninyo? Napapansin niyo yan? In other words, hindi lang pala narrow gate ang meron. Dahil meron ring wide gate, sa makatuwid, may dalawang entrance o may dalawang pintuan. May dalawang daan, may dalawang uri ng mga tao na manlalakbay, at may dalawang patutunguhan. Klaro, yung salita ng ating Panginoon Diyos. I believe that this is the reason why Jesus commanded His followers to enter to the narrow gate, because this another gate, which is wide and the way is broad, ano daw sabi niya? Will lead to destruction. It means that a life that has no submission to the Lordship of Jesus will end up to destruction. Ulitin ko. A life that has no submission to the Lordship of Jesus will end up to destruction. And I want you to look at that. So verse 13b, sabi ni Jesus, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. Now, this gate represents that which is human
or originates from self. It may be the gate of self-righteousness or human religion. It may be the gate of indulgence. It may be the gate of self-satisfaction. In short, ang pintuan na ito ay madali, attractive, indulgent, permissive, and self-oriented way of the world. Sa katotohanan yan, lahat tayo isinilang sa daan na to. We are traveling or once traveled this road. This gate is not marked. Wala itong nakasulat literally, highway to hell. And may in fact be marked peace of heaven, but it doesn't lead to heaven. It is marked by happiness, but ends in misery. It is marked by happiness, but ends in misery. Sino ba dito nakakilala kay Magic Johnson sa mga naglalaro ng basketball? Now, si Magic Johnson is ang NBA legend na mayroong 5 NBA championships. Ang ilan nga, hirap na nga magkuha ng isang ring. Si Magic Johnson, 5. Now, si Magic Johnson, when he made the public announcement that he had AIDS, ulitin ko ha, he said, I never thought it would happen to me. Ano sabi niya? I never thought it would happen to me. It can happen to you. It can happen to anybody. At itong mga bagay na to, bakit siya nagkakaroon ng AIDS? Of course, alam na natin kung ano yung reason doon. Yan yung gusto ng taong hindi born again. Alam niyo yun? Yung mamuhay siya ng gusto niya. Na akala niya malaya siya kasi nga nagagawa niya lahat ng kagustuhan niya. Pero anong sabi ni Kristo? Ang katapusan nito ay wala ng iba kundi impyerno. At maraming mga kabataan ngayon, mga kapatid, no? Alam niyo? Na nadadala sa kasinungalingan ng mundo, buhay mo yan, sundin mo. You hear me? Kung ano yung gusto mo, sarili mo yan, malaya kasi yung sarili, sundin mo lahat ng gusto mo. Sino ang nagsasabi? Yung mga wala ring Diyos, tapos ikaw rin na spiritually dead, sumusunod ka rin doon sa mga spiritual kuno na mga leaders, na mga bulag. Saan kayo tutungo niyan? Sa kanal. Kaya nga huwag ninyong pahintulutan, mga magulang na nandito ngayon, na mayroong mga tao na magtuturo kuno tungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos na iba yung definasyon nila patungkol kay Kristo Jesus. Right? Nakuha natin. Now, according to Jesus, this wide gate and broad way, ano sabi niya? Leads to destruction. Now, this path leads to destruction. The Greek word here is apoloia, which does not refer to extinction or annihilation, but total ruin or loss. This speaks of complete loss of well-being. At sabi pa ni Jesus dito, tingnan nyo ito, dahil ito ay wide, broad, at ano nung meron? Marami ang lumalakbay dito. Bakit nga ba? Or the question, why there are many people who enter through the wide gate? Why there are people who enter through the wide gate? Ulitin ko, for it is popular. It is accessible. It is comfortable. It is easy. It is attractive and tempting. Yes, the broad road accommodates the majority. Pinapahintulutan nito yung self-righteousness, indulgence, and conformity to worldly standards. Anyone can enter to this wide gate and go through the broad road, for it is open to anyone who hates God. Bakit nga ba maraming mga tao nagalit sa Diyos because of His holiness? Because of His righteousness and justice. Anyone who loves to become a slave to self is passing through this wide gate and broad road. Now, there was a West Indian who had chosen Islam over Christianity. Said his reason
was that Islam is a noble, broad path. Grabe ka. Bold talaga siya. There is a room for a man and his sins on it. Sabi niya, the way of Christ is too narrow. The way of Christ is too narrow. Meron tayong senador na aktor become an Islam dahil babaero ito. Right? Sabi pa niya sa isang interview, pakinggan nyo nga ito ng maayos. May kaibahan ba? Sabi niya, before Islam, I was able to have unlimited number of partners. Ang pugi, no? But after I embrace Islam, I'm not allowed to have more than 4 wives. And I must treat them as wives with justice and responsibility. Ang reason lang pala talaga, no? Wala talagang kaibahan. Akala niya nakakalaya siya, pero wala. This statement is foolish. Bakit pas? Because there is no difference of having women in life with 4 wives and unlimited number of partners when he has not yet an Islam. Alam niyo, ito yung reflection doon. People will look for any religion that will comfort them of their sin. But any religion that is not confronting sin ay picky at demonic. Bahala na kung galit kayo sa akin dahil nagsabi ako ng totoo. Kaysa naman sa mahal niyo ako na hindi niyo narinig sa akin yung katotohanan. Ang totoo kong kaibigan, yung mga nagsasabi sa akin ng totoo at yung nakikinig sa katotohanan. At hindi pwedeng manilang tayo. At ikaw rin huwag kang magpauto sa mga uto-uto. Choose Christ. Sabi pa nga ni John MacArthur, why are people unwilling to endure sound teaching? Alam niyo ang sabi niya? Their love of sin. Bakit daw maraming mga taong hindi makapagpatuloy sa tamang katuruan, sa biblical na katuruan, sa mga theological na katuruan, dahil sa pag-ibig ng kanilang kasalanan. Hindi nila kaya itong bitawan. The reason why many enter through this wide gate because ano yun? It is popular, it is accessible, comfortable, easy, attractive, and tempting. Kaya ang sasabihin ko sa iyo kapatid, enter to the narrow gate. Though few find it, and it is not popular, convenient, and easy, but it is worth it. Why? Because its joy is eternal. Its end is glory, its end is peace, and its end is perfection. But the end of the broad gate and Broadway, alam niyo kung sabi dito sa salita ng Diyos, destruction, it means eternal fire, eternal punishment. Eternal damnation and eternal suffering. Kaya nga sa katotohanan yan, walang kapayapaan ang kahit sino man na mamamatay na hindi na-reconcile kay Kristo Jesus. There's no peace. Because peace ay matatagpuan lamang natin kay Jesus. The Bible says, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibigay ng isang tao bilang kapalit ng kanyang buhay? Kapatid, believed in Jesus because He is the way to eternal life. Submit to the Lordship of Jesus because those who are genuinely believing in Him will surely obey Him. So now, in verse 13a, anong meron? Jesus commanded to enter the narrow gate. Pangalawa, the folly of entering the wide gate. In verse 14, it means the way and wisdom of entering the narrow gate. The way and wisdom of entering the narrow gate. Sabi ni Jesus, for the gate is small and the way is narrow. Napapansin ninyo, this verse is the explanation of Jesus in verse 13 when He said, enter through the narrow gate. This is the explanation. This narrow gate is small and the way is not broad, but leads to life. Christianity is not just a gate, a means to salvation, but it is also a way.
Hence, a way of life. There is a path to be followed after entrance into life or salvation. And this speaks of what? Discipleship. The word gate here signifies a willingness to submit to Jesus as Lord and Savior. The word way here signifies actual submission to Jesus. The words, it is a narrow way, comes from the Greek root, istinos, which means to groan as from being under pressure. Ulitin ko ha, to groan as from being under pressure. This happens because you can no longer do what you want to do. Amen? You must do what Christ wants you to do. Kaya nga, sabi pa ni Apostol Paul, may dalawang master lang yung mga tao na nandito sa mundo. Either si Kristo o sala. Kanino ka sumusunod? Sa sarili mo? Sa sala? O kay Kristo? At sa lahat ng sumasampalataya ng totoo kay Kristo, alipin sila ni Kristo sa katwiran. Yan yung sabi sa salita ng Diyos. Now, it is a way that allows for no deviation and no shortcuts. I want you to look at the book of Luke, chapter 14, verse 25 to 27. Luke 14, 25 to 27. Sabi dito sa salita ng ating Panginoon Diyos, Now, large crowds were going along with him, and he turned and said to them, If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. Actually, lalo na sa mga extreme na mga simbahan, ginamit nila ito na talaga yung mga anak nila ay yung mga bata na bagong Kristiyano, pinapalaya sila sa kanilang bahay. Kasi may dumating dito na yung people, nagaling siya sa isang church dito sa Puerto, na inuutusan sila na kung ikaw ay walang pamasahe na magpunta ng simbahan, magkuha ka doon sa nanay mo kapag kahit hindi ka payagan. Kumbaga, tinuruan na magnakaw. Kasi daw, hate your father and your mother. Wow. Now, the word hate here is not literal hating your family. Okay natin? But this word comes from the Greek word meseo, which means to love less. Prioritize lower or esteem less in comparison to Jesus rather than literal emotional hostility. Ginamit ni Kristo ang hyperbolic language to teach that true discipleship requires supreme loyalty to Him. Ano yan? Ang true discipleship requires supreme loyalty to Jesus, surpassing devotion to family or one's own life. So the word hate here can be translated as choose. In other words, if you choose your family over Jesus, if you choose your work over Jesus, if you choose your life over Jesus, then you cannot be His disciple. So the way of entering to the narrow gate is a way of hard, demanding self-denial and single-mindedness. It is the way of persecution and opposition. But there is a promise here. Ulitin natin, verse 14. For the gate is small and the way is narrow. Tingnan niyo ang result. That leads to life. And there are few who find it. Again, to enter through the narrow gate, which is small, and the way is narrow, will lead you to life. Abundant life. Eternal life. It is a narrow way because it represents an exclusive, intentional commitment to Jesus and faithfulness to Jesus rather than popular, easy life and popular path for man's natural desires. The narrow way requires obedience to the Lordship of Jesus and self-denial. But here, look at this. Anong pangako ng Diyos? Leads to life. Hindi tulad ng temporaryong mga popular at madaling daan sa buhay na mag-lead sa atin ng eternal destruction and eternal damnation.
That's why Jesus said, John 14:6, I am the way, I am the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. And look at that sa sinabi ni Kristo sa huli. And there are few who find it. There are few who find it. When you enter through the narrow gate and its narrow way, remember this truth that Jesus says, it is a full of loneliness. Bakit, Pastor? Because only few who will find it. There are few who find it means that this path to true and eternal life is exclusive to those who are experiencing the grace of God. This narrow gate and narrow way is not easy, convenient, and not ideal for anyone because it requires obedience, faithfulness, holiness, and sometimes, sufferings. Now, only Christians who can obey, faithful, holy, and endure sufferings because of Jesus. For only Him who can sustain us to endure. That's why endurance is the hallmark of one saving faith. So kung tayo ay nakapagpatuloy ngayon, at desire mo na magpapatuloy bukas at sa mga panahon pang paparating, praise be unto God. Bakit nga? Because the Lord is really working in us. Ang pagsunod sa Diyos ay mahirap. Hindi madali, lonely, unpopular, at imposible itong makamit sa pamamagitan ng ating mga sarili at kakayahan. Kaya ito ay posible lamang sa Diyos. In other words, obedience is not the way to God, but Christ is the way to God. Why? Simply because Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya pa sabi sa John chapter 10 verse 9, Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ano pang sabi ni Kristo? I am the way and the truth and the life, and no one can come to the Father but through me. Kapatid, lumapit ka kay Kristo. Siya ang tamang daan tungo sa walang katapusan na kasiyahan. Note this. Ang bawat pintuan at daan tungo sa kaligtasan na hindi kay Kristo ay magwawakas sa impyerno. Dahil ang kaligtasan kay Kristo lamang matatagpuan at mararanasan. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Amen? Gusto kong banggitin natin, si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Praise God. Now, let me share this sa inyo. Sino dito nakaalala kay Jao, yung husband ni Elsrael? Yeah. Nung nandito sila, Jao confessed to me at sa Elsra na nag-preach ako sa Leyte na mag-boyfriend pa sila at girlfriend at that time na hindi niya sinabi sa aking pagmumukha, kaya nga dito ko lang nalaman eh. Nag-series ako sa 7 churches in the book of Revelation when we were in Leyte. Sa mga churches doon. Sakto din kasi 7 churches sila. No. Now in that preaching I said, all religion except biblical historic Christianity is demonic. Yan yung proclamation ko. Yan yung big idea. All religion except biblical historic Christianity is demonic and on their way to hell because Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and there is no other way apart from Him. All other way is leading to hell and destruction. Nag-react daw si Jao ng patago. No? Alam niyo kung anong reason kung bakit nagre-react siya? Because he was holding on sa kanyang paniniwala dati na agnosticism. What is agnosticism, Pastor? Agnosticism, it is the view that the existence of God, the divine or the supernatural, is unknown or inherently unknowable. So ano ang kanilang response? So because of that, they cannot decide kung sino ang Diyos. So for them, there is no absolute truth. No? Pero hindi ko alam hanggang nandito sila. Kasi 2 kasal ng mga pamangkin ko, hindi kami nakauwi ng Leyte.
Dalawang kasal nila, mga happy moments nila. Sabi pa nga ni Elshra, sayang talaga tito na hindi ka nakawi nung kasalamin ni Jao. Sabi ko noong sinabi niya sa akin yan, tumingin ako sa kanya habang kumakain kami. Tinititigan ko si Jao. Sabi ko sa kanya, sayang hindi mo sinabi sa akin at that time after sa preaching, no? Kasi mas lalo kong patunayan at guluhin yung isip mo na yung pagiging agnostic mo dati, walang kabuluhan yun. Nagtawanan kami. Now, as he studied the Bible and read books, doon daw niya nasasabi na tama pala ang sinabi ni Pastor Bien, that Jesus is the only way. So ito yung challenge ko sa inyo ngayon dito. Sa mga nagdi-disagree sa akin na there is no such thing as absolute truth, prove to me na wala talagang absolute truth. O kaya lapitan nyo si Brother Vincent. No. Prove to us that there is no such thing as absolute truth. Because Jesus will prove in His Word that He is the only way to heaven. Hindi ko kinakailangan talagang i-prove yan sa inyo na talagang susuntukin kita kung hindi mo tatanggapin. Alam niyo ang gospel parang leon. Paano, pastor? Ilagay mo lang yung gospel at tatakihin niya ang mga demonic na mga gospel. Man's gospel. And na-blessed ako mga kapatid, although kinabahan ako kasi nga, ni minsan, may mga nag-pop up sa Facebook ko na pumapasok siya sa mga Roman Catholic Church na mga faith defender, itong si Jao, and INC, Jehovah's Witnesses, Mormonism, surprisingly na makipagdebate. At binasa ko yung mga argument nila, tama man to. At minsan, screenshot ko, isend ko sa pamilya, Jao, nang away ka na naman, Jao. No? Ano to, no? Tama naman yung argumento mo, pero wag mong tawanan. No? So namangha ako nung binasa ko yung mga argumento, sabi ko, nag-grow lagi itong bata na to. Nag-grow talaga si Jao. Si Israel ay bunga rin sa 5 solas. At tuwang-tuwa kami nung nalaman namin ni Shikay na, wow, praise God, hindi nasayang yung pabalik-balik namin dati sa Leyte na kahit pagod talaga ako, hindi, ibuhos talaga to kasi nga family. Minsan lang kami makauwi doon. And alam niyo, they are now helping the outreach in Leyte and sa churches. At lagi nilang pasalamat sa Diyos that they learned a lot in our church. They name those names na natututo sila sa salita ng ating Panginoon Diyos. And praise be to God for that. And last week, they shared to me, kasi ang family ni Jao, potential sa Leyte, and I pray that they will become a Christian. And they shared to me na, at kay Shikay na ang tita ni Jao na ang nagsabi na mag-Bible study tayo, Jao. That's an open door. Sabi ni Jao, sure tita, kailan? No? My reminder for them is this. Masaya talaga maglingkod sa Diyos pag kilala mo siya. At kilala mo rin yung sarili mo kung gaano ka karumi harapan sa Diyos. Na inibig ka ng isang Diyos na banal, matuwid, at hindi batay doon sa good works na meron ka, kundi batay sa kanyang sariling choice. At inibig ka ng Diyos unconditionally because of Christ. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, the gate is so narrow, the road is narrow, and remember this, we will always be the minority. We will always be the minority, but our biblical response is that we must not listen to the voice of the majority, but in the Word of God that sustains us. The narrow gate is a call to a difficult but rewarding life. Amen? Ano yan? The narrow gate is a call to a difficult but rewarding life of faith that is often ignored by the majority who prefer a more convenient journey. And as we meet
crossroads of the divine and human in our lives, let us consider our eternal destination. Not to do so makes us fool. The man who travels but doesn't know where he is going is, to put it blatantly, stupid. So, brothers and sisters, enter through the narrow gate. Though this gate is small and the way is narrow, but it leads to life. If we come to Jesus and walk in Him, then our destiny is so sure. Eternal life. Praise God. We have life because of Jesus. Amen? We have life because of Jesus. Let us bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa inyong salita na aming napapakinggan sa umaga na ito. Na ang daan o Diyos tungo sa buhay na walang katapusan ay si Jesus. Si Kristo ang pintuan, si Kristo ang daan. And Lord, your promise unto us, O God, through your word, is eternal life. So maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang katapusan, na hindi namin nakukuha dahil sa aming paghihirap. Nakamta namin ito, Panginoon Diyos, freely in Christ alone. At dahil sa ginawa ni Panginoong Hesukristo at dahil sa pangako ng buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, O Lord, ako ay nananalangin na turuan at tulungan ninyo ang bawat isa sa amin na mag-endure sa bawat testing, trials, sufferings na pagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. For there is a promise of God, and this promise is life that has no ending. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan at sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.